Okay, for today's video, share ko lang po sa inyo itong aking gagawin. Bali, mag-i-inspection po ako ng isang SLP panel. Ngunit syempre, bago po tayo mag-proceed sa gagawin po natin yon, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ayan po yung aking YouTube channel. Please subscribe our channel, Rico Tutorial Vlog. At syempre, pakihit po nitong bell para updated po kayo sa mga upcoming video ko pa po na i-upload. Bilang isang electrical maintenance, tungkulin po namin i-secure ang lahat po ng wiring sa loob man po ng SLP at sa mga street lighting pole man. Ang meaning po ng SLP ay street lighting panel. Kaya kung interesado na po kayo sa video po na ito, wag na po nating patagalin pa ang intro po na ito. Let's go! Okay, yun po yung SLP panel na aking inspeksyonin. Tara, puntahan po natin. At kuha muna po ako ng tools dun sa toolbox po namin dito sa likod. Bale, ito po yung service namin. Dito po kasi yung mga tools sa likod. Ito po yung mini toolbox namin. At pabubuksan ko lang po doon sa dalawa kong kasamahan yung SLP panel na yun. Okay, ito na po yung SLP panel na pinabuksan ko doon sa kasamahan ko. Lapitan po natin. Sa pag-i-inspection po ng ganito, ingat lang po tayo dahil live po ito. May kuryente po na ito. At ang main supply po natin ay ito pong nasa ibaba po na ito. Yan, live po yan. Yan po yung nagbibigay ng supply dito sa mga street light na nakabit po dito. Ngunit kung mapapansin po ninyo, dalawang serkito lang po yung nakakabit po dito sa SLP panel po na ito. Ito po yung circuit number 2. Yan. At ito naman po yung circuit number 1. Yan, dalawang serkito lang po yung nakakabit po dito. Kaya kung mapapansin po ninyo, kakaunti lang po yung wirings na nakalagay dito sa loob mismo ng SLP panel. At yan po yung mga ilaw na yan ang nakakunik po dito. Hanggang po doon sa dulo po na yon. Yan. At ang i-inspeksyonin po natin dito, titingnan po natin kung yung cable ba ay naka-touch sa body mismo. Katulad po nito, tingnan po ninyo, pansinin po ninyo yan. Nakadikit mismo sa body niya. So dapat hindi po yan nakadikit ng ganyan dyan. Dahil sa katagalan po ng panahon na ginagamit po natin itong cable po na ito, sa katagalan din po ng panahon na dinadalaw yan po ng kuryente yan, naluluma din po itong insulation po na ito. Sa kadalasan po ay nagkakaroon po yan ng crack. Pag nag-crack na po yung insulation na yan, ito pong ating body ng SLP panel ay steel po yan, ay automatic mapupunta na po dyan yung kuryente. So baka maka-aksidente po yan. Kaya ang gagawin po natin dyan, yung cable tie po na nakatali dyan, nakikita nyo naman siguro po yung cable tie na nakatali dun sa loob na yun. Tatanggalin po natin yan. Tapos ang gagawin po natin ay lalagyan po natin ng insulation, yung katulad po nito na insulation, para kung sakali man nakadikit siya sa ganito, hindi po siya, kung sakaling mag-crack man yung cable niya at nakadikit siya sa may insulation, hindi po delikado kasi mayroong double insulation. So tatanggalin po natin itong cable tie po na ito at papalitan po natin ng insulation na katulad po nito kung may makukuha po ako dyan sa or kung wala man po, maghahanap po ako ng ibang rubber insulation. So katulad din po nitong nasa kabila, mayroon na po siyang nakalagay. Pero nakadikit naman po dun sa likod. So ang gagawin lang po natin dito, lalagyan natin siya ng cable tie at ipo-formation natin ng maayos. Yung hindi siya nakadikit dito sa mismong steel na sa body mismo nitong SLP panel. Yan, update ko na lang po kayo pagka na-arrange ko na ng maayos at na-secure ko na itong mga cable na ito. So pakita ko po sa inyo ulit kung paano po siya i-secure yung cable po natin. Ito po ay power supply din po ito, papunta po ito sa ilaw mismo. Yan.
nanggaling po yung supply dito po sa main. Pagpasok po niyan dito sa busbar, lalabas po dito papasok po dito sa breaker. At paglabas naman po niyan dito sa breaker, ay pupunta po yan dito sa contactor. Ito po yung contactor niya. Paglabas niyan diyan, papasok naman po yan dito sa plastic terminal niya. Yan, papalabas po dito yung supply. Papunta naman po sa mga street lighting panel. So yan, pagka natapos ko na po yung realignment nitong cable po na ito, i-update ko din po sa inyo, or gagawin ko rin po ng ulit ng video para makita po ninyo yung kung paano ko siya inarrange ng maayos at nilagyan ng full secure niya sa itong cable nga po na yan. Dahil sa katagalan po, mainit po dito sa lugar po na ito, ang mga cable ay kailangan nakasecure po yan dahil sa katagalan nagka-crack po yung insulation po na yan. Ito ay first insulation na po niya mismo. Wala nang double yan. Kasi once na nag-crack yan, ang lalabas dyan yung mismong copper na. So delikado po yan. Pagka nakadikit po dito at wala pong nakakalam na tao at napalapit, syempre kunyari tumambay dito sa lugar na ito at napahawak dito sa mismong panel po na ito, ay makukuryente po sila. Kaya kailangan wag na po nating hintayin pa na dumating po tayo sa ganung punto na maka-aksidente pa po ng ibang tao. Kaya hanggat maaari, i-secure na po natin yung cable. So hanggang dito na lang po ang video po na ito. I hope na may na-share naman po ako ng simpleng tutorial para sa inyo kung paano po inspection ng mga cable sa loob po ng panel. Alright, siyempre bago po nating tuluyang matapos ang video po na ito, huwag po natin kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rico Tutorial Vlog, at pakihit po ng notification bell para updated po kayo sa mga upcoming video pa po na i-upload.